Pangalawa, hold fast to hope because God is faithful. Basahin natin yung Hebrews 10:23. Manangan tayong matibay sa pag-asang ipinahayag natin na walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay matapat. Napansin mo ba yung salitang matibay? Ang salitang Griego na ginamit dito ay aklines. Nang ibig sabihin ay hindi nababaluktot, hindi natitinag, hindi kayang yumuko sa bigat ng pressure. Parang bakal na poste na hindi bumibigay kahit anong bagsik ng bagyo. O parang parola o lighthouse. Alam niyo yung lighthouse? Siya yung nagliliwanag doon sa dagat para yung mga barko hindi bumangga. At tingnan nyo, yung ilaw na nanggagaling sa lighthouse kahit anong lakas ng bagyo, steady lang yung ilaw. Nananatiling nakatayo, gabay sa mga barko. Kahit ang dagat, nagwawala na. Ito yung pangalawang paraan para bantayan ng ating pag-asa. Panghawakan natin ng matibay. Ang ibig sabihin, hindi ka matitinag. Kahit anong bagyo, panghawakan mo ng matibay. Aklines, ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Walang pag-aalinlangan dahil siya na nangako ay tapat. Tandaan mo, kaibigan, hindi sinasabi ng talata na maging positive thinker tayo. No, hindi ganon. Hindi ito basta okay lang yan, laban lang, kaya mo yan. No, hindi. Kundi ang tinutukoy dito ay ang tiyak na pag-asa na nakabatay sa mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Alam mo, kagabi sa D-group, meron nagtanong, sabi niya, paano ko malalaman na pinatawad na ako ng Diyos? Paano ko mararamdaman yun? Ang sagot ko, hindi mo mararamdaman. Hindi sa emotion mo, kung hindi by faith, authentic faith na pinatawad ka ng Diyos. Kasi yun yung sinabi sa salita niya. Yun yung promise niya. Ang sabi niya, if you confess your sin, God is faithful. And He is righteous to cleanse us from all our unrighteousness. Pangahawakan natin ng matibay yung promises niya. Kahit anong sinasabi ni Satan, hindi, makasalanan ka eh, nagkasala ka na naman eh. Hindi ka naligtas, hindi ka na anak ng Diyos. Hindi, pangahawakan ko yung promise ni God. Pinatawad niya ako. Sabi sa Colossians, pinatawad na lahat ng kasalanan ko. Ang sabi, lahat ng nanampalataya at tumanggap sa Kanya, naging anak ng Diyos. Pangahawakan ko yun. At bakit tayo makakapagtiwala sa Diyos? Hindi dahil malakas tayo. Hindi dahil magaling tayong kumapit, kundi dahil siya na nagbigay ng pangako ay tapat na tutupad sa kanyang pangako. Isipin niyo, maakyat sa bundok na matindi ang lalim ng bangin. Ang buhay mo nakatali sa isang lubid. Ang tanong, gusto mo ba na ang lubid na gagamitin mo ay gawa ng isang company na paminsan-minsan pumapalya? O gusto mo yung lubid na gagamitin mo ay gawa ng isang kumpanya na merong history na kahit kailan, hindi pa naputulan ng lubid, 100%. Sino pipiliin mo? Siyempre ako, mas pipiliin ko yung reliable na supplier na kahit minsan walang record na naputol yung tali niya. Bakit? Buhay ko yun eh. Buhay ko nakasalalay doon. Mga kapatid, ganito ang katapatan ng Diyos. Wala ni isang pangako ang kanyang sinabi na nabigo. Ang kanyang record ay perfect. Kaya pwede nating panghawakan. Sabi sa Bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Saan ka ba mas kumakapit? Sa damdamin mo na pabago-bago o sa katapatan ng Diyos na hindi nagbabago? Tandaan mo ito, hindi ang lakas ng pagkapit mo sa Diyos ang mahalaga. Oo, kailangan natin kumapit ng matibay. Pero tandaan natin, kailangan natin manampalataya na ang katapatan ng Diyos na pinanghahawakan mo ay totoo. At gagawin niya yan. Ang isa sa larawan ng pagkapit sa pag-asa dahil tapat ang Diyos ay yung balo sa Sarepta. Sa panahon na ito, matindi yung taggutom sa Israel. Dahil ipinasaran ng Diyos ang langit at hindi umulan bilang judgment sa kasalanan ng bayan at ng masamang hari na si Ahab. Now, si Propeta Elias naman ay inutusan ng Diyos na pumunta sa Sarepta, isang bayan sa Sidon, at doon siya papakainin. Imagine mo, papakainin siya ng isang balo na mahirap at halos wala nang makain. Alam mo, kung ako si Elijah, no, baka magduda ako, Lord, siya ba magpapakain sa akin? Eh siya nga, walang pagkain eh. Pero nagtiwala si Elijah. Pumunta siya doon. Alam mo, sa utos ng Diyos, humiling si Elias na unahin siyang bigyan ng tinapay. Grabe, no? Wala na nga makain yung balo. Tapos sinabi niya pa, unahin mo muna ako. Ako muna kakain bago ikaw. Ito'y sabi,
1 Kings 17:12-14. Sinabi ng biyuda, "Nagsasabi po ako ng totoo sa harap ng buhay na Panginoon na inyong Diyos na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom." Sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang mag-alala, umuwi ka at gawin na sinabi mo. Pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel." Now, tignan natin, ano yung pangako? Doon sa balo, "Hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa." Isipin ninyo yung sitwasyon. Matinding taggutom ang buong lupain. 3.5 taon na walang ulan. Hindi lang 1 linggo 3.5 years. Ang pagkain ay ubos na. Ang tao ay namamatay. At ang pag-asa, wala na. Sa gitna ng desperation na ito yung isang balo. Wala nang asawa. Walang kakampi. May anak pa siyang kailangan buhayin. Hindi ko alam, kaibigan, kung nakaka-relate ka. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Pero tingnan mo itong balo. Desperadong desperado. Ang natira na lang sa kanya ay isang dakot na harina at kaunting langis. Panghuling pagkain na nila bago sila mamatay. Nawala na ng pag-asa. Tapos dumating si Elias at sinabi, "Unahin mo akong bigyan ng tinapay at hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ng lupa." Grabe, parang wala namang logic yon. Paano uunahin ng balo si Elias? E di pag binigay niya ang huling tinapay niya, ay mamamatay na sila kasi wala na silang pagkain. Pero ang puso ng balo ay kumapit sa pag-asa na tapat ang Diyos. Ginawa niya ang sinabi ng propeta. Ibinigay niya ang kanyang huling tinapay. At anong nangyari? Hindi naubos ang harina. Hindi natuyo ang langis. Hindi isang araw lang. Hindi isang linggo lang. Hindi isang buwan lang. Kundi buong 3.5 taon ng taggutom. Araw-araw siguro iniisip ng balo, "Naku, baka bukas ubos na yung harina ko." Imagine mo yun, pagkising niya ng umaga, titignan niya yung lagayan niya. "Naku, meron pa ba?" Praise God, meron pa. Pero araw-araw din niyang napapatunayan na tapat ang Diyos. Kaibigan, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero God is faithful. Huwag kang matakot, huwag kang mawalan ng pag-asa. Lumapit ka sa Kanya na merong authentic faith at panghawakan yung hope na yon. Bakit? Kasi siya ay tapat, siya ay faithful. Kaibigan, ang kanyang desisyon na kumapit sa pag-asa ay hindi lang nagligtas sa kanya at sa anak niya, kundi nagbigay din ng pagkain sa isang propeta ng Diyos. At hanggang ngayon, libo-libong taon na ang nakalipas, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating mga mananampalataya. Kaibigan, handa ka bang kumapit sa pag-asa kahit na parang wala ka nang mahawakan? Parang wala na laman yung wallet ko, Lord. 1 linggo pa yun bago magsweldo. Tapos, sabi mo, magbigay ako sa iyo. Sabi mo, tumulong ako. Kaibigan, kaya mo bang unahin ang Diyos sa gitna ng iyong kakulangan? Na maniniwala ka na siya ang magpupuno ng pangailangan mo? Tandaan mo ito, ang pag-asa na nakabatay sa katapatan ng Diyos ay hindi nauubos dahil ang Diyos mismo ang hindi nauubos sa kanyang katapatan. Sabi din ni J.I. Packer, behind every promise of God stands the character of God Himself. His word is as good as His name, and His name is excellent above all names. We may build our lives confidently upon His promises, for He has never yet failed to make good on any word He has spoken. Isipin mo ito, kapatid. Bigla kang binigyan ng tseke na nagkakahalaga ng 1 million pesos ng isa sa kinikilalang pinakamayaman tao sa buong mundo, si Elon Musk. Now, ang tanong, kailan ka magpapasalamat? Kapag natanggap mo na ang tseke o kapag na-encash mo na sa bangko? Siyempre, kahit hindi mo pa na-encash ang tseke, magpapasalamat ka na agad kasi naniniwala ka na merong pondo yung tseke na yon. Pinakamayaman, si Elon Musk, barya lang sa kanya yung 1 million pesos na yon.
Hindi ka matatakot na baka tumalbog yung cheque. Kasi alam mong hindi niya ipapahintulot na madungisan yung kanyang pangalan sa pamamagitan lang ng pag-issue ng cheque na walang pondo. Ganun din ang pangako ng Diyos. Sa likod ng bawat pangako ay ang mismong karakter ng Diyos. Kung si Elon Musk nga ay may pangalan na pinoprotektahan, gaano pa kaya ang Diyos na ang kanyang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan? Iingatan niya yon. Iingatan niya yung glory niya. Kaya hindi pwede na yung promises niya ay mababalik. Kaya nga maaari tayong kumapit na may buong pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Kahit hindi pa natin nakikita ang katuparan. Hindi dahil malakas ang ating kapit, kundi dahil hindi kayang bumitaw ng Diyos sa kanyang salita. Wala ni isa sa kanyang mga pangako ang nabigo at hindi yon sasablay sa atin. Tandaan mo ito, kaibigan. Kung kayang tuparin ng tao ang kanyang salita para hindi madungisan ang kanyang pangalan, mas lalo ang Diyos na ang pangalan ay walang kapintasan at ang katapatan ay walang hanggan. Kaya nga simulan mong panghawakan kahit parang walang nangyayari. Bakit? Kasi tapat ang Diyos. He is faithful. Maring ilang taong ka nang nananalangin para sa asawa, anak o magulang na makakilala sila kay Lord. Dumadaan ang panahon at parang walang pagbabago. Kaya minsan inisip mo, Lord, nakikinig ka pa ba? Yes, kaibigan. Umasa ka sa Diyos na tapat. Di ba sabi niya? Pag lumalapit ka sa Kanya, lalapit siya sa iyo. Yun yung pangako niya. Kahit kailan, hindi kanya tatanggihan. Maring naghihintay ka na gumaling mula sa sakit ng pagkabigo o pagkamatay ng mahal sa buhay. Pero habang lumilipas ang oras, pakiramdam mo, walang pag-asa at parang mananatiling sugatan ng puso mo. Kaibigan, tuloy mo lang ang hope na meron ka. Na ang Panginoong Hesus ang magpapalakas sa iyo. Maring paulit-ulit mong idinadalangin ang trabaho, pambayad sa utang, o kakayahang itaguyod ang pamilya. Pero kapag wala pa rin sagot, naisip mo, siguro nakalimutan na ako ng Diyos. Hindi, kaibigan. God is faithful. Maring matagal ka na nagtatrabaho pero parang wala pa rin pagbabago sa estado ng nawawala ang tiwala at minsan inisip mo, kung may saysay pa ba ang pagsisikap ko? O kaya nag-aantay ka na ikaw ay mabuntis, magkaanak, pero sa bawat taon na dumaraan, parang nawawala na ang iyong pag-asa. Maring nananalangin tayo para sa husto sa gobyerno natin. Pero kapag nababasa mo yung balita araw-araw, nababasa mo yung korupsyon, kaguluhan, minsan sinasabi natin, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Kaibigan, tuloy mo lang panghawakan ng ating hope kasi tapat ang Diyos. Gawin natin yung party natin. Maging faithful tayo. Ang bawat isa na ang pagbabago ng Pilipinas ay hindi pagbabago lang ng presidente. Lahat tayo ay kasama dito sa pagbabago. So tuloy lang tayo sa pag-asa natin sa Diyos. Tayo mismo magbago muna. Kung ano yung gusto nating maging yung ating bansa, ay dapat tayo yun muna. Alam mo ba na ang bawat pangako ng Diyos ay hindi lang mga salita sa papel, kung hindi ito ay refleksyon ng kanyang pagkatao? At kung ang Diyos ay hindi kailanman nagkamali, hindi kailanman nagsinungaling, at hindi kailanman nagkulang, bakit tayo manghihina sa pag-asa? Pero ang tanong, paano ba ito ginagawa sa praktikal na buhay? Paano natin mababantayan ang ating pag-asa sa pamamagitan ng pagkapit sa mga pangako ng Diyos? Una, alamin mo ang mga pangako ng Diyos. Hindi mo pwedeng panghawakan ng isang pangako nang hindi mo alam. At kailangan mo ilubog ang sarili mo sa salita ng Diyos araw-araw. Pangalawa, kapag ang sitwasyon ay sumasalungat sa pangako ng Diyos, tandaan mo na pansamantala lang ang sitwasyon na yan, pero walang hanggan ang salita ng Diyos. Huwag mong ibaba ang standard ng pangako ng Diyos para lang maitugma mo ito sa nangyayari sa iyo ngayon. No, hindi ganun ang Diyos. Hayaan mo ang pangako ng Diyos ang magbago ng sitwasyon sa kanyang takdang oras. Meron siyang sariling timing at pamamaraan. Kaya ito yung panghahawakan natin. Pangatlo, palibutan ang sarili ng mga patutuo ng katapatan ng Diyos. Basahin mo yung mga kwento sa Biblia. Pakinggan ang mga testimony ng mga kapwa natin mananampalataya. Kapag napapagod ka o nawawalan ka ng hope, ang mga kwento ng kapatiran ang magpapaalala sa atin na tapat ang Diyos noon, tapat pa rin siya ngayon. Kaibigan, this week, pumili ka ng isang tiyak na pangako ng Diyos na tumutugon sa pinagdadaanan mo ngayon. Isulat mo ito, i-memorize mo, ipanalangin mo ito araw-araw.
Sabihin mo, Lord, nangako ka. Sabi mo sa Philippians 4:19, ikaw ang magpo-provide ng lahat ng pangailangan ko. Sasabihin mo sa Kanya yon, ipapanalangin mo sa Kanya yon. Kapag lumalapit ka sa Kanya na may katiyakan ng pananampalataya doon sa pangako niya, kikilo siya para sa iyo. Bakit? Kasi yung pinanghahawakan mo sa Kanya, na pangalan niya, kung sino siya, ang pinanghahawakan mo, siya ay tapat, then ipapakita niya sa iyo na siya ay tapat. Pero kung ang pagkakilala mo sa Kanya, siya ay then maaring yun nga ang mangyari. Hindi niya maiparamdam sa iyo na siya ay faithful. At kapag pumasok ang bulong na doubts, na nakalimutan ka na ng Diyos, ipaalala mo sa sarili, ang nangako ay tapat. Gagawin at gagawin niya yon. Sabi sa Panaghoy 3:22-23, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon.